Katulad nito, mga kababayan, speaking of fake news, tignan ninyo mga kababayan. Dito tayo sa isang DDS vlogger na fake news. Mga kababayan, eto na. Hindi pa nga tapos yung kaso niya sa NBI dahil sa pagpapakalat niya, no, ng maling impormasyon patungkol sa medical records ni PBBM. Eto na naman, nagpakalat na naman ng libelous post. Ano yan, Kent? Ito na. Mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Nagpakalat na naman ng libelous post, mga kababayan. Itong isang vlogger. Ito, mga kababayan, pakita ko sa inyo Nagpakalat na naman ng libelous post ang isang bingot na vlogger na kung saan hindi ka pa nga tapos, no? Sa isa mong kaso dahil sa pagpakalat mo ng maling impormasyon sa medical records ni PBBM, eto na naman mga kababayan. Panibagong kaso na naman ito, no? Libelous po ang ginawa ng isang bingot. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, dapat na kapag may kapansanan tayo, manahimik na lang tayo Magdasal sa Panginoon kung paano tayo hindi tayo mabuli, paano natin buhayin ang ating pamilya. Buti nga yung mga anak niya hindi na bingot tulad niya Ngayon mga kababayan, eto po ang post ng isang ngungo bingot vloggers na nagpa-feeling vlogger kahit hindi na nga maintindihan. Ito, mga kababayan. Attorney Sue Generis. Yan po ang nag-post si Attorney Sue Generis, mga kababayan. Ang sabi kasi dito ni Jack Argota, kami nagdududa na sa inyong dalawa, Laila Saba de Lima at Father Salsal Flabe, Ayan ang post mga kababayan. Sabi sa post ni Jack Argota sa kanyang Facebook page, kami nagdududa na sa inyong dalawa, Laila Saba de Lima at Pader Salsal Flabe, Bakit palagi kayong magkasama? Nagkakantunan ba kayong dalawa? Ito na mga kababayan. Ito nagkakantunan ba kayong dalawa? Bakit daw kayo laging magkasama? Ayan mga kababayan, libelous po yan. Putang ina, pag hindi nyo mga kababayan, lalaki ulo niyan. Malaki naman talaga ulo niyan noon pa. Hindi kasi yan mga kababayan hanggat hindi masampulan. Diba? Dati, dahil dito sa post niya, mga kababayan, patungkol dito, kay Congresswoman Laila de Lima at kay Father Flabe, no? Nagdududa na sa inyong dalawa, Laila de Lima at Father Salsal Flabe, Bakit palagi kayong magkasama? Nagkakantunan ba kayong dalawa? Ayan na, mga kababayan. Kaya ako po'y nananawagan, no, sa opisina ni Congresswoman Laila de Lima na sana gawan nyo po ng aksyon ito at pakishare po mga kababayan. Kapag nag-share po kayo sa inyong mga Facebook, sa TikTok at sa YouTube, lagay nyo po hashtag, no, Congresswoman Laila de Lima. Walang space, puro dikit-dikit. Hashtag Congresswoman Laila de Lima, kasuhan mo ang isang bingot na vlogger. Ayan po mga kababayan, iparating nyo po mga kababayan, kay Congresswoman Laila de Lima, itong ginawa ng isang bingot na vlogger, na hiwa na nga yung nguso, ginawa na nga ng Panginoon yung dalawang nguso. Buti nga talaga mga kababayan, binigyan siya ng ngusong hiwa. Kasi kung hindi hiwa ang nguso nito mga kababayan, mas matindi pa, no, sa chismis ang idudulot nito. Buti na lang, binigyan ng Panginoon ng pangit na itsura, pangit ang salita at pangit na ugali. Deserve. So ngayon mga kababayan, ito po ang sabi ni Attorney Sue Generis. Ayan, freedom of speech and expression is not absolute. The state may punish certain types of speech, including libel, because such speech injures the rights and reputation of others. Ayan na nga mga kababayan. Ayan na mga kababayan. Kita nyo? Ayan ang ginawa. So mga kababayan, hinihintay ko po kung kailan umaksyon. Nako mga kababayan, no?
Kailan umaksyon ang ating congresswoman, no, ng ML Party List na dating Senador Laila de Lima at si Father Flavi. Naku mga kababayan, medyo mabigat-bigat ito. Isang personalidad, kongresista at isang pari pa. Ang babuyin mo ng ganyan, naku, hindi maganda yan, ngungo. Naku, sa kauna-unahan ka talaga sa history, isang bingot na vlogger na chismoso, nakasuhan. Okay lang makasuhan kung hindi ka bingot pero bingot na nga, nakasuhan pa dahil sa chismis. Saan ka nakarinig mga kababayan? Isang ngungo, isang bingot, nakasuhan ng libel dahil sa chismis, putang ina, nagkamda bingot-bingot ka na, chismoso ka pa, putang inang yan. Tanyo mga kababayan, sana makarating yan, no, sa opisina ni Father Flavi at ni Congresswoman Laila de Lima. Yung sabi kasi ni Jack Argota, kami nagdududa na sa inyong dalawa, Laila Saba de Lima at Father Salsal Flavi ha. Bakit palagi kayong magkasama? Nagkakantunan ba kayong dalawa? Kita nyo mga kababayan? Nako, pag ito ipina-NBI mga kababayan, pag nasubpina na naman, sasabihin hindi daw niya alam na bawal. Kita nyo mga kababayan, meron naman tayong kasabihan, no one is excused, sa mga ignorante sa law. What do you expect from DDS? Diba? Ano bang in-expect natin kapag galing sa DDS? Diba? Fake news, bastos. Libel should be discriminized. May consequence pa rin, pero dapat civil lang. Diba? Anong masama sa nagkantunan, attorney? Sabi ni Riman Ordaneta. Bahala na kayo dyan kung anong sasabihin ninyo. Siyempre pare yan tapos sasabihin nagdududa. Ano bang ibig sabihin ng pagdududa? Diba? Excuses of the law, the ignorance of the law is excuses no one. Paano po, attorney, kapag sinabi ko na kinantot ni Dilima yung driver niya, may pamilya at inamin naman yan na nagkarelasyon sila. Libel po ba yon? Libel talaga. Oo, kasi bakit? Hindi ka naman konektado kay Dilima, tapos sasabihan mo ng ganyan diba? Once kasi mga kababayan na ipinost mo yan, na walang pahintulot doon sa tao, na ipost mo at ibigkas ang pangalan niya at naglagay ka ng mukha, parte pa rin ng libel yan. Oo, mga bobo. Alam niyo sa totoo lang mga DDS, wag na kayong magmagaling, mga bobo naman kayo. Di pa to nadala nung pinatawag ng NBI. Hindi talaga. Kita nyo mga kababayan, di pa rin nadadala to. Sabi ni Voltaire Salamia, walang kadala-dala itong DD shit na to. Kapag nagkantunan, masama na agad. Paano yung nagkantutan? Diba? Tignan nyo, kapag ka mga DDS ganyan, yung mga nila, mga kababayan, ganyan yung mga sinasabi nila. Kasi bakit? Basta matatawa lang sila, basta yun na yung para sa kanila, di ba? Ma'am Susan Vergara, hello po. Unfreezing it's a question form doesn't shield you from any corresponding criminal liability. Kita nyo mga kababayan? Mamarites Mosni, hello po. Kala ko kinulong na siya nung pinatawag. Actually mga kababayan, ito nga ang nangyari. Hindi siya naikulong nung time na yon kasi bakit? Nung ipinatawag siya sa NBI, ay nilaglag niya po yung kapwa niya DDS na ang nagpakalat daw ng peking impormasyon doon sa medical records ni PBBM ay si Jason Sa at si Eric Celes, di ba? Yun po mga kababayan. A piece of sky, hello po an kay Telma Agustin at kay Level Convicted. May love shout out po. So ngayon, Ma'am Linda Lopez, hello po. So ngayon mga kababayan, actually kinasuhan po siya. Kasama siya sa kinasuhan ng NBI. So, siguro hindi pa na-process kasi ang pagkakaalam ko ay dinala na po ito sa DOJ, mga kababayan. 3 po yata sila doon. Siya, si Jason Sa, tsaka si Eric Celes, mga kababayan. Hindi po siya ikinulong, mga kababayan, Siya po'y pinagbigyan ng pansamantalang kalayaan. Pero mga kababayan, running na po, for processing na po yung kaso ng NBI sa kanya doon sa DOJ. Sa mga nagtatanong, totoo ba yan, Kent, na kinasuhan? Sige, i-search natin mga kababayan. Jack Argota, kinasuhan ng NBI.
sa DOJ. Actually, mga kababayan, kinasuhan na po yan. Formal lang naghain ng kasong kriminal ang National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice laban sa vlogger na si Jack Argota. Ayan. Mahaharap si Argota sa kasong unlawful publication at cyber libel matapos niyang ipakalat ang peking medical records ni Pangulong Rodrigo o ni Pangulong Bongbong Marcos. Una nang sinabi ni Argota na ginawa niya lamang ito para sa engagement at nakuha lang daw niya ito sa iba't ibang page din sa social media. Binigyang diin ng NBI na ang pagpapakalat ng fabricated at hindi beripikadong dokumento sa social media ay isang uri ng cyber libel. Ayan. So, nakita nyo mga kababayan, formal ng kinasuhan. Formal lang naghain ng kasong kriminal ang National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice laban sa vlogger na si Jack Argota. Mahaharap si Argota sa kasong unlawful publication at cyber libel matapos niyang ipakalat ang peking medical records ni Pangulong Rodrigo o ni Pangulong Bongbong Marcos. So, klarong-klaro po ha, mga kababayan, formal ng kinasuhan. So, hintayin natin, baka susunod na dito si Father Flavi at saka si Congresswoman Laila de Lima. Actually, alam naman natin mga kababayan kung ano ang magiging case sa kanya dito kasi abogado naman. Si Congresswoman Laila de Lima ay dating Justice Secretary yan, so alam niya. 'Di ba? Kung ito ba'y pasok sa cyber libel, ito ba ay actually mga kababayan, no, hindi naman tayo abogado. So tayo ay nagtatanong sa mga abogado diyan, no, kayo po ang tawag dito, maggawa or mag-consult kung ano ba, pasok ba yan sa cyber libel, ano ba yan, pasok ba yan sa kasuhan, yung mga ganyang bagay na sinabi niyang nagdududa daw siya, no, sa dalawa kay Laila Saba de Lima at Father Salsal Flavi. Actually mga kababayan, dito pa lang sa kanyang mga sinasabi na Salsal Flavi is pasok na po ito sa cyber libel. At ito pa lang dalawa, Laila Saba de Lima, no, pasok na din po yan kasi hindi po, ano po yung salitang Saba? Bakit nilagay po niya dyan? O anong kahulugan ng Saba? O so may konektado ba si Dilima sa Saba? O ano ba yan? Binibenta ni Dilima ang Saba? Maraming katanungan eh. Ano ba yung Saba? Saging? O may ganon-ganon, di ba? O BMB, Royce Matthew, hello po sa iyo dyan. Oo, at saka palagi kayong magkasama. So ano namang ibig sabihin ng palaging nagkasama? Nagkakantunan ba kayo? Actually mga kababayan, wala pong salitang nagkakantunan. Ano po yung salitang kantunan? Yun ba yung kumakain ng pansit, kanton? Wala pong ganong salita Mga kababayan, para sa akin, di ako abogado pero pasok po sa cyber libel yan. Naku, Diyos ko mga kababayan. Paalala ko po sa inyo mga kababayan, ang kasong cyber libel po, mga kababayan, dito sa Pilipinas is a criminal. Krimen. Sa Amerika, ang kasong cyber libel, wala lang yan. Pero dito sa Philippines ay mabigat. Sa mga hindi nakakaalam, no, meron po kaming kaibigan dati na kasamahan, si Boy Mihurada, ay nakulong po until now. Dahil sa kasong cyber libel. Medyo mabigat po ang kanyang kaso patungkol doon sa kanyang sinabi kay Franklin Drilon, dating Senator Franklin Drilon. Medyo mabigat po ang kanyang aligasyon kaya po siya inaresto, no, at nakulong po siya. Medyo matagal na pong panahon, no, siguro mga 4 years, 5 years na ata, no, na siyang nakakulong dahil sa kasong cyber libel. Kasi mga kababayan, medyo mabigat po talaga ang cyber libel sa Pilipinas. Top Gun 23, ayan, akala ko kinasuhan na po siya, for processing na po yan, nasa DOJ na po, mga kababayan. So, yun po yun sunod, mga kababayan.